Kaibigan, kung ikaw ay papipiliin, ano ang nais mo dito sa mundong ibabaw na pansamantala lamang? Marangyang pamumuhay na puno ng kayamanan, maraming ari-arian, maraming kasaganaan sa buhay, o isang simpleng pamumuhay na puno ng pag-ibig at pagmamahal sa kapwa? Mamili ka, kaibigan. Sa palagay mo, ano ang pipiliin mo? Alalahanin niyo, mga kaibigan, na kabilin-bilinan ng ating Panginoon. Ang sabi niya, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa na nabubulok, nawawala, ninanakaw at kinakain ng mga anay. Sa halip, ang inyong ipunin, ang inyong paghandaan na kayamanan ay ang pag-ibig, pagmamahal, pagdamay sa iyong kapwa. Alam niyo, mga kaibigan, ang sabi ng ating Panginoon, kung ano ang iyong ginawa sa inyong kapatid, ay una niyong ginawa sa akin. Na ibig sabihin, kung ikaw ay nagpakain ng mga nagugutom, ikaw ay tumulong ng mga naghihirap, ikaw ay dinamayan mo sila, ibig sabihin, una mong dinamayan, una mong ginawa yan sa ating Panginoon. Tingnan niyo itong isang piloto, mga kaibigan. Kumpleto niya. Kumpleto siya sa buhay. Meron siyang mansyon, kumpleto sa mga gamit, lahat ng karangyaan na andito. Wala na siyang hahanapin pa. Nasa kanya na ang lahat. Subalit hindi pa rin siya naging masaya sa kanyang pamumuhay. At isang araw, kasi isa siyang piloto, bumagsak ang kanyang eroplanong kanyang minamaniho. At siya ay namatay. At ang mansyon na ito, na puno ng kagamitan, ay naiwan sa kanyang ina na isa na rin matanda. At pagdating ng araw, namatay na rin ang kanyang butihing ina. At nagsipagtandaan na rin ang kanyang mga kapatid. Alam niyo, mga kaibigan, itong bahay na ito ngayon ay isa ng abandonado. Wala nang nagmamay-ari, mga kaibigan. Lahat ng gamit nasa loob ng bahay. Ang mga nakatira ay mga gagamba, mga daga, o mga ibon. Sila na ang nakatira dito. Lahat ng karangyaan, lahat ng kayamanan, lahat ng kagamitan na inipon ng maraming mahabang panahon ay naiwan lahat. Ni isa wala siyang nadala. Ni kapiraso, ni katiting na kanyang mga ipinundar na gamit, wala siyang nadala. Kasi yun nga, hindi nga ba laging sinasabi ng Diyos, dumating ka ng hubad dito sa daigdig na ito, aalis ka ng hubad at walang madadala. Dahil lahat tayo, dumadaan lamang dito sa ibabaw ng mundong ito. Hindi ito ang ating tirahan, mga kaibigan. Tayong lahat ay pansamantala lamang nandito. Kaya ang kabilin-bilinan ng ating Diyos, huwag tayong mag-impok ng kayamanan na hindi natin madadala pagdating ng araw. Each and every one of us are going to pass by. We're just passing by this world. So, we can't bring anything. We arrive nothing in this world. We will live in this world nothing. Without anything. You can't bring anything. You can't bring any of your things that you have gathered for so many years. For a period of times. For a long period of times. At sabi ng Diyos, pag-ibig, pagmamahal, ang laging itanim nyo sa inyong mga puso. Tatlo lamang ang unika niya na kailangan lagi natin pakatandaan. Pag-ibig, love, hope, pag-asa, at saka faith, pananampalataya. Pero dito sa tatlo, pag-ibig, pananampalataya, at pag-asa, faith, hope, and love, ang pinaka-importante, ang pinakahigit sa lahat ay ang pag-ibig, mga kaibigan. Yan ang pinaka-importante sa lahat. So yun lamang po ang kailangan natin sa buhay, mga kaibigan. Tama na yung sapat lang ang ating pamumuhay. Huwag tayong mainggit, huwag tayong maghangad ng karangyaan at kayamanan dito sa lupa. Dahil lahat yan ay maglalaho, lahat yan ay mawawala. Nais mo ba na nasa iyo na nga ang lahat? Subalit hindi ka naman masaya, hindi ka naman maligaya.
Marami dyan, mayayaman, pero tingnan nyo, hindi sila nakakagala mag-isa. Lagi may kasama, may mga bodyguard. Dahil takot na sila'y makidnap, sila'y manakawan, sila'y ma-hold up. Unlike tayo mga ordinaryong tao, kahit saan natin gustong pumunta, mararating natin. Kahit saan tayo pumunta, masaya tayo dahil hindi natin kailangan ng mga bodyguard. So, ganun kaibigan. Meron dyan ang yayaman pero ang mga sakit cancer. Samantala tayo mahirap nga. Sapat lang na nakakakain tayo pero malusog at payapa ang ating pag-iisip, ang ating pamumuhay ay sagana sa pagmamahal ng Diyos. So yun po ang kailangan natin sa buhay mga kaibigan. Pakatandaan niyo po yun. Maging masaya tayo sa kung anong meron tayo. Maging maligaya tayo sa binibigay na blessings ng ating Panginoon sa araw-araw. At tumingin tayo sa paligid, baka masigit pa tayo mas mayaman dun sa mga taong ating tinitingala. So, idilat natin ang ating mga mata at tumingala tayo sa taas. Magpasalamat tuwing gigising sa umaga. Thank you sa gising, thank you sa blessing. Maraming salamat po. At ito po ang iyong lingkod, si Brother Roland Snyder Macri Ablo na nagsasabing God bless everyone and bye-bye. Ingat-ingat and take care.